kasing pag-ibig mo sa'kin. Pag-ibig at biyaya mo'y di ko inaangkin. Buhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi ilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay. Buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi ilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay. Buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel, na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita through social media. Ito po yung nagsimula noong 2019 at salamat sa Panginoon. Hanggang sa mga oras na ito ay ginagamit pa rin niya ang Facebook Live para ipalaganap ang mabuting balita sa buong mundo. At nawa, katulad ng sinabi ng Panginoong Jesus na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. So napakahalaga na makarinig po tayo ng good news bilang pagkain spiritual po natin. Sapagkat tayo ay araw-araw na nagkakasala, kaya dapat araw-araw din tayo makarinig ng mabuting balita. At bago po tayo magpatuloy, bigyan po natin ng parangal ng ating Panginoon. Tayo magkaroon ng opening prayer. Sa ngalan ng Ama, at Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesucristo, Ama sa langit, kaisa ng Banal na Espiritu, maraming pong salamat sa oras na ito na pinagkakaloob mo upang kami lumapit sa iyong presensya at kami manalangin, magpuri, humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Ama, marami pong salamat sa sa oras na ito. Ibig mo ipaabot sa bawat isang likha mo
ang iyong mensahe sa mabuting balita. Yes, Lord, marami kaming kaabahan, pagkaabala sa aming buhay, sa araw-araw. Ngunit naway bigyan namin ng puwang sa aming puso ang magkaroon ng reflection sa bawat gospel mo. Maaari kami buhay ngunit patay spiritual, Panginoon. Nawa, mabusog kami ng December 7, 2025, Sunday Gospel, Panginoon. Sama-sama mo kaming hawakan. Nawa, Panginoon, kami lumalapit sa iyo at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kakulangan, mga kasalanan. Panginoon, linisin mo pong aming puso sapagkat hindi namin makikita ang iyong presensya kung puno kami ng galit, puno kami ng inggit. Linisin mo, Panginoon, sapagkat sa oras na ito, focus lang namin ang aming isipan, ang aming espiritu sa espiritu mo, upang mabatid namin ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa amin. Lord, dalangin ko ang iyong lingkod at gamitin mo lamang bilang instrumento. Pagkalooban mo ng karunungan at kurubaan mo yun. Ikaw ang gusto kong maitaas sa Facebook dito, ikaw mabigyan ng karangal. Ngayon din, Lord, dinadalangin ko ang lahat na makakarinig ng Sunday Gospel. Panginoon, batid mo ang nilalaman ng aming puso. Batid mo ang aming buhay. Batid mo ang aming karamihan. Wala kaming maitatago sa iyo, Panginoon. Humihingi kami sa iyo ng kapangyarihan, ng karunungan, upang ano man ang gumagambala sa aming isipan, ng mga pagsubok, ay mapagtagumpayan namin, sapagkat ikaw ang lawang Panginoon ang makakatulong ito sa amin. Lagi namin isipin, buhay na walang hanggan. Nawa, lagi namin isipin, makapasok sa iyong kaharian. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit. Kailangan namin, Panginoon, na puspusin mo kami ng banal na Espiritu. Bigyan mo kami ng kababaang loob na maunawaan ang mensahe na iyong mabuting balita sa bawat isa sa aming buhay. Dalagin din namin na marinig namin mabuting balita ay hindi lamang information, kundi transformation sa aming mga pagkatao, sa aming mga puso, sa mga ugali, Panginoon. Ikaw ang sikat sa Facebook live nito. Ikaw ang dapat mag-viral. Ikaw ang dapat na isang malaki. Nawa, Panginoon, matutunan namin tumalikod sa aming mga kasalanan. Kamukha ng sinabi ni Juan Bautista na malapit na maghari ang Panginoon. Lord, nawa, ang oras na ito ay magpuspos ng biyaya, magpuspos ng kagalingan spiritual, magpuspos ng inyong karunungan. Focus our spirit to the Spirit of the Lord. Ang lahat ang tinalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan na Anak, isa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Mang Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Ang Diyos ay papurihan, pakinggan ang kanyang mabuting balita, at tayo'y magnilay sa kanyang mga salita. Ikain mo, oo, nakikinig ako sa
balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya ito. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ng kanyang pamingkis. Ang kanya namang pagkain, balang at pulok-pukyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea, at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binaptismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseyo at mga Saduseyo ang lumalapit upang pabautismo, sinabi niya sa kanila, kayo'y lahi ng mga ulupong. Sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Pakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi, at huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makakalikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihabi sa apoy. Pinabautismo ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo'y pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang kanyapa. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang tipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. So, muli, welcome po sa Word of God, Daily Gospel. At ako po si Sister Angelica Verde, isa po akong Katoliko from Bhutan. At ang ating pong pagninilaya na mabuting balita ay tungkol po sa pagbasa mula kay San Mateo. At ito po ay tungkol sa ang pangangaral ni Juan Bautista. So, bigyan po natin ng senaryo ang mabuting balita. Si Juan Bautista po ay pinsan ni Jesus Christ. Ang kanyang pong nanay ay si Elizabeth, na pinsan ni Maria. And of course, si Juan Bautista ay nangangaral po siya ng salita ng Diyos. Sabi nga po dito, ano ba yung pinapangaral niya? Sabi niya sa mga tao na pagsisihan na ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Amen? So, kung inilarawan ng mabuting balita yung kalagayan ni Juan Bautista, hindi siya namuhay ng marangya, bagkus tinalagpuran niya ito at siya'y nangaral ng salita ng Diyos. Kumbaga, sabi niya, ang kanyang kasuotan ay hinabing balahibo ng kamelyo at balat ang kanyang pamingkis. At ang kanya namang pagkain, balang at pulot-pukyutan. So, ang trabaho niya, ang paglilingkod niya sa Diyos, diba? Ini-invite niya na magsisi ang mga tao at binabautismuhan niya sa tubig, sa ilog Jordan. Ngunit, yung mga napabautismo din sa kanyang mga Pariseyo at Saduseyo na lumalapit kay Juan Bautista para magpabautismo. Pero sinabi sa kanila ni Juan, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi.
So, alam nyo kasi tayong mga tao, madali sa atin ang mag-sorry kay God. Pero ang problema, pagkatapos natin humingi ng tawad, ay babalik ulit tayo sa pagkakasala. Kaya nga, sabi nga ni Juan Bautista sa mga Pariseyo, na kayo yung mga lahi ng ulupong. Nagiging mapagkunwari sila. So, kunyari, sila ay nangangaral ng salita ng Diyos, sila ay dalubhasa sa kautosan ng Diyos, pero kung tutusin, sila ay mga against kay Jesus Christ. Maliit ang paningin nila kay Jesus Christ. Kaya dapat lamang na sila ay sabihin mga parang mga plastic, hindi sila totoo. Kumbaga namumuhay sila, sino yan? Ha? Excuse me, ano? Sino ba ba? Ayan lang. Ay, si ate ko na gano'n eh. Ano ba? Yung sabi ko yung dalawa. Ate ko pa rin. Ito na binigay pa rin yun. Saan? Dito! Mata nga! Ano kaya? Ayuda? Hindi ka sa lobby. Dito! Ulit pa. Eh, ano mo? Ilagay mo dito si Adelia. Si Adelia saka anong bobo. So, excuse me, may dumating na tao. Hindi maiwasang hindi kausapin. So, ito din natin, no? Sinasabi nga dito na ang mga Saduceo, Pariseo, para sila mga pare sa panahon natin ngayon, no? Na kunyari, na bumuhay sila sa kabanalan, pero kung tutusin, punong-puno sila ng mga kasalanan. So, kiniklaim ni Juan Bautista na may darating ng higit sa kanya na dapat na magpabautismo sa kanya. Kasi siya nagbabautismo siya sa tubig, pero yung darating na sinasabi niya, tinutukoy niya ang Panginoong Hesus, ay magbabautismo sa banal na espiritu. Sabi nga niya, ni panyapak ni Kristo ay hindi siya karapat-dapat na magdala. So, ganun siya ka-humble, no? So, dapat kasi tayo mga tao, lalo tayong mga Katoliko, no? Tayo ay binibinyagan nung tayo baby pa, no? Kasi meron tayong tinatawag na original sin. Pero pag lumaki na tayo, nagkaroon na tayo ng sariling isip natin, doon na papasok na dapat tayo nagpapabaptismo sa banal na espiritu. Pagtanggap natin sa banal na espiritu. Kaya nga meron tayong narinig na Life Spirit Seminar, no? Na kung saan tatanggapin tayo magpapabaptism to the Holy Spirit. So, yung mga hindi pa nakakaranas nun, sikapin yung makaranas sapagkat masarap na matanggap ang Panginoon at maramdaman ang presensya ng Panginoong Jesus. Sabi nga ni Juan na kapag ang mga tao ay hindi nagbalik loob sa Diyos, parang puno yan na walang kabuluhan. Na puno ka nga pero di ba hindi ka namumunga. At kapag hindi ka namunga, ano nangyayari sa'yo? Matutuyo yung dahon mo, yung mga sanga mo. At anong ginagawa sa mga tuyong sanga at mga dahon? Di ba? Sinusunog. So, kailangan tayo ay mamunga. Mamunga at magkaroon ng maraming bunga at ipamahagi yung bunga. Ibig sabihin, magmunga tayo ng mga mabubuting gawa dahil sa pag-ibig natin kay Kristo. Kasi, kamukha ni Juan Bautista, hindi siya yung tipo ng tao na gagawa siya kasi naging sikat siya eh. Kumbaga, nakilala siya bilang taga-bautismo sa Ilog Jordan. Parang si Kristo din, natanyag din ng Panginoong Hesus sa kanyang mga himala, sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, pero hindi niya ginamit yun para maging sikat. Kasi sa panahon natin ngayon, maraming taong gusto maging sikat, maging pabida, maging alam niyo na, di ba? Yung bang makilala ng lahat ng tao. Kaya nga lalo na nung nagkaroon ng social media, talaga namang maraming pabida. Mga vlogger, mga sikat artista. Yung bang ang kanilang page, o ang kanilang mga Facebook account, puro sarili, yung pinagmamalaki. Magaling ako sa ganito, magaling ako sa ganyan, magaling sumayaw, magaling kumanta, magaling mag-vlog.
Yung hindi nagagamit yung kanilang social media account to glorify God. Na mapasikat. Actually, maganda, hindi naman masama. Kung halimbawa, nagbablog ka tungkol sa pagkain, o kaya nagpe-Facebook live ka sa mga uso na ngayon yung mga tinda-tinda, online shopping, hindi naman masama yun. Kaya lang, ang gusto ng Panginoon, gamitin natin itong social media para pasikatin siya. Alam na natin na kilala ang Diyos, makapangyarihang Diyos. Pero ba't hindi makita sa ating timeline, sa ating mga GC, sa ating mga post, yung mag-glorify natin ang Diyos. Siya yung pasikatin natin, siya yung viral natin. Kasi ang nangyayari, pag halimbawa may mga disgrasya, away, nauuna pa yung pagbibideo ng mga tao eh. Tapos ipopost nila sa kanilang timeline para para kumita, para maraming mag-comment, maraming mag-share, maraming mag-likes. So, ang nangyayari, imbis na nagiging sikat ang Diyos, nakikilala ng tao ang Diyos, iba ang nakikilala, ang sumisikat ang tao. Kasi ganito, nag-vlog, nag-post sa Facebook niya, sa YouTube niya, sa TikTok niya, siya ang sumisikat yung tao, hindi ang Diyos. Paano kung yung pinapasikat na tao, taong mayabang? Yung taong hindi na sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi na sumusunod sa utos ng Diyos. Maraming ganun. Maraming mga kilalang tao, mga vlogger, mga sikat artista, singer, politiko, kasi sino man yun. Minsan kahit ordinaryong tao na masasabi natin nagpo-post sa kanilang social media para sila ang sumikat. Minsan, ang kanilang mga feed sa kanilang mga followers ay mga masasamang information. Halimbawa, itong sikat na artista, sikat na politiko, sikat na tao, sa kanyang page o sa kanyang TikTok account, YouTube account, Facebook account, pinagmamalaki niya na pwede na ang same-sex marriage. Pwede na ang same-sex relationship. Pwede nang magpakasal ang lalaki sa lalaki at sa babae sa babae. So, ano yung pinapasikat niya? Pinapasikat niya na pwede na. Basta nagmamahalan sila, wala silang tinatapakang ibang tao, basta gumagawa sila ng kabutihan sa kapwa nila, pwede na. So, anong sumisikat doon? Yung kanilang paniniwala. Kasi meron tayong free will Meron tayong free will. Meron tayong kalayaang pumili kung anong gusto nating i-post sa ating social media. So, asan ang Diyos doon? Nasaan yung pagsikat ni Kristo doon sa kanyang content? Wala. Wala. So, kapag tayo ay nag-post sa ating Facebook account ng mga content na hindi naman nag-glorify ang Diyos, ang pinapasikat natin, yung page lang natin. Pinapasikat mo lang yung pangalan mo. We have to use our social media to glorify God. To make Jesus Christ sikat. Sikat na si Kristo, kilala na siya, pero hindi sapat na alam natin na ang Diyos Ama is the Creator, that Jesus Christ, the Son of God, and the Holy Spirit is the Sanctifier. Hindi sapat yun. Kailangan maging sikat ang Diyos sa pagkilala at pagtanggap ng tao. Na maging sikat ang Diyos na i-invite natin ang ating kapwa na makipagrelasyon sa Panginoon. Kasi gano'n naman, di ba, ang mga ginagawa ng mga tao? Kapag sikat ang isang singer, ang isang group singer or group, di ba? Dancer, whatever. Di ba pag ina-idol mo yun, kinikilala mo, sikat tong ganitong group na girls group na to, idol ko to. Sikat tong artista na to, i-idol ko to. Anong ginagawa pag ina-idol? Kinikilala, binibili yung mga kanilang mga souvenirs, mga pictures. Kung kinakailangan may concert, pupunta. Kung kinakailangan mag-like, mag-comment, mag-share sa kanilang mga posts, gagawin. Kasi idol sikat ano ba ang kasikatan dito sa mundo? Mawawala din. Di ba mawawala din? Bakit hindi natin gayahin ng sinabi ng mabuting balita na ipinangaral ni Juan Bautista ang mabuting balita? Siya ay, ang pinapasikat niya, ang Diyos. Nakikita sa kanya yung kababaang loob. Pero sa panahon natin ngayon, ilan lang ang taong gustong gawing content ng Panginoon? Or sabihin na natin,
nag-glorify ang Diyos sa kanilang mga content. Amen. Alam naman natin na pagkakakitaan na ang pagpupost sa social media. Amen. Kasi once na ginamit natin ang ating social media to glorify God, matutupad natin yung pagsunod sa mission. Ano yun? Yung Great Commission. At yun ay yung pagpapalaganap ng mabuting balita. Hindi natin napapalaganap ang mabuting balita. Sayang ang bawat araw. Yung pag-share nyo ng mga gospel, kaya napanood nyo sa YouTube yung pare, yung madre, yung preacher, o itong Facebook na ito, pag ito i-share natin sa ating timeline, sa ating group chat, pinapasikat natin ang Diyos. Kasi may mga Facebook friends ka na depressed na, anxiety na, gusto na magpakamatay. Narinig ang salita ng Panginoon. Hindi ba? Sino ang sikat? Ang Diyos. Alam nyo, may mga tao na kilala natin na naging sikat, superstar, na magbabalitaan natin nagpakamatay. Paano nangyari yun? Sikat na siya, superstar na siya sa buong mundo. Pero nagpakamatay pa rin siya. Bakit? Kasi hindi sa pagiging sikat ang tunay na matatagpuan ang kaligayahan, ang kagalakan. Minsan nasa iyo na ang lahat, pera, kasikatan, kapangyarihan. Wala pa rin contentment. Nalulungkot pa rin pagka nandun na sa rurok ng tagumpay. Amen. Kasi nga, hindi sinusunod ang gustong ipangaral ng Diyos sa tao. Sa bawat araw, laging sinasabi ng mabuting balita, sa bawat mabuting balita, na repentance, magbalik loob na sa Diyos. Kasi anytime Jesus Christ will come, paano darating ang Panginoong Jesus? Parang magdanakaw. Wag mo sabing birthday mo ngayon, masaya kayo ngayon, bigla yan eh. Parang kamatayan bigla. Paano kung hindi tayo handa? Mapunta na tayo sa impyerno. So, kinakailangan lamang na maging sikat yung pangangaral ni Juan Bautista. At yun ang kanyang statement na pagsisihan, talikuran ng kasalanan. Kasi ganun din ang ipinangaral ng Panginoong Jesus. At hanggang sa panahon na ito, ganun pa rin ang gustong ipangaral ng mabuting balita everyday. Masyado na tayo nalilibang sa pagiging busy natin dito sa mundo. Yes, high-tech na tayo, lahat na lang dipindot. Cashless, may wifi, may internet. Paano kung wala na yun? Saka pa lang ba tayo magsisisi? Paano kung huli na? Sabi nga, walang pagsisisi na nauuna. Ang lahat ng pagsisisi ay nasa huli. Kasi once na, narinig na natin yan na magsisi, magbalik loob, magkaroon ng relasyon sa Diyos, hindi natin ginawa. Ano ba yung mga bagay na meron tayo sa dito sa mundo? Wala naman eh. Hindi naman natin madadala eh. Pinakasikat na tao, pinakamayamang tao, pare-parang lang tayo pag namatay. 6 feet under the ground. Anong iharap natin sa Diyos? Kung hindi tayo nakipagrelasyon sa Kanya, hindi tayo naglingkod sa Kanya, wala tayong pinasikat kundi ating sarili. Hindi lang ito nagre-refer sa sikat na tao. Ibang halimbawa, magagalitin ka, mapagtanim ka ng galit sa kapwa mo, maiinggitin ka, yun yung sikat sa buhay mo, yun ang, diba? Alam naman natin kapag sikat talagang parang nasa Kanya lahat yung limelight, nasa Kanya yung attention. Pero hindi. Dapat ka, kung mas sikat ka, mas gamitin mo yung kasikatan mo para si Kristo ang ipagmalaki. Wala naman tayo pagmamalaki dito sa mundo sapagkat lahat ay hinihiram, temporary. Kung pwede nga lang, lagyan ang lahat ng bagay na nakikita natin na salitang temporary para maalala natin na, oo nga pala, no, sandali lang ang buhay. Ay, oo nga pala, no, hinihiram ko lang pala ang buhay ko. Wala pala akong madadala. Dapat gawin ko na yung pagkakataon na mapasikat ko ang Diyos. At etong panahon na ito, itong era na to, itong decade na to, ito na yung napakadali, sobrang dali na mapasikat, ma-viral ang salita ng Diyos. Kailangan natin magtulungan. Kasi utos siya ng Diyos eh. Great Commission yan eh. Once na isang gospel na-post mo sa timeline mo, o na-share mo sa group chat mo, nakatupad ka na sa araw na yun sa Great Commission. Nakapagpakita na tayo ng pagpapasalamat sa Diyos. Kesa naman magpo-post ng galit,
magpo-post na kung ano-anong, di ba? Minsan kalaswaan pa pinopost sa mga social media. Yun nga, yung mga bagay na hindi nag-glorify ni God. Hindi naman kasi, ibig sabihin, in-approve ng marami, parang majority wins, hindi. Kaya nga dapat nakakarinig tayo ng salita ng Diyos para alam natin kung ano dapat yung sumikat na salita ng Panginoon. Actually, lahat naman dapat sikat. Kilala. Ibig sabihin kilala. Kasi pag hindi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, kung ano sasabihin ng idol nating tao, pagayahin natin yun. Si ganito nga, sikat na yun, pero tingnan mo, divorce na sila. Kasi hindi sila magkasundo Ay, sikat na tao yun, pero nagpa-abort siya na. Kasi na-rape. Yung sikat na tao na yan, pero tingnan mo naman, ginawa siya ng masama, ginantihan niya. Kung tayo papalaman sa kapwa natin, gantihan din natin. Hindi ba? So, sino naging sikat? Yung tao. Kaya dapat, pasikatin natin ang Diyos. At sabi ko nga, napakadali. Isang pindot lang. Punta ka lang sa YouTube. Makita mo yung Monday Gospel, i-share mo. Sa timeline mo. Nakatupad ka na sa Great Commission. Napasikat mo pa ang Diyos. Huwag natin ikahiya na makita sa ating timeline ang mga bagay o information about God. Pasikatin natin ang kabutihan ng Diyos. Ipangaral natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-share. Kung hindi tayo makapag-share through words kasi naging mahiyain tayo, yung mag-umpisa man lang tayo na, ito, i-share ko to sa aking timeline. Para pag nabasa ng Facebook friends ko, i-share din naman niya sa iba. At yung napag-share niyang iba, i-share din iba. Hindi ba? Nagiging chain. Napapalaganap. Amen? Ayaw ng Diablo na nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. At ayaw ng Diablo na yung napakinggan mong mabuting balita, i-share mo pa sa timeline mo. I-share mo pa sa asawa mo, sa group chat niyo. Ayaw ng Diablo yun. Bakit? Kasi malalaman ng Diablo malalaman nating mga tao na ang katotohanan. Na, masama pala yun. Ayaw pala ng Diyos yun. Amen. Kaya, sa panahon natin ngayon, na isang pindot lang, i-share natin. I-share natin. Kasi nga, utos na yun ng Diyos. Hindi ba? At kapag binigyan natin ng puwang sa ating puso, ang pagpapalaganap ng mabuting balita, kasi kaya mo yan sinishare, inaano mo sa kapwa mo na ako, nagbalik loob na ako, magbalik loob ka na rin. Asawa ko, anak ko, magbalik loob na tayo sa Panginoon. Para magkaroon tayo ng happy life. Ang daming problema dito sa mundo. Pero, paano ba tayo magkakaroon ng happy life? Amen? May mga taong simple lang. May mga taong masasabi natin na pulubi, naninirahan sa barong-barong, pero masaya sila. Bakit? Kailangan kasi sa buhay natin, andito ang pagsikat ng Diyos. Nasa puso. Siya yung number 1. Pagkasikat number 1 ka sa puso ko, kailangan buhay natin para maging masaya, para magliwanag. Yung nakikita si Kristo sa buhay natin, nagliliwanag si Kristo sa buhay natin. Kailangan, makita natin lahat ng positibo. Mag-isip tayo ng positibo kahit nasa pagsubok, nasa problema, isipin natin yung di ba? Yun ang pasikatin natin sa utak natin. Hindi yung pagising pa lang, negative na yung sinasabi. Pagising pa lang, nakasingangot na. Matatapos na lang ang araw, galit pa. Amen. Pangalawa, from doing positive things, para mapasikat natin. Kasi once gumagawa tayo ng kabutihan, hindi naman tayo yun Dapat ang nag-glorify natin ang Diyos. Kaya, pag sinabi sa'yo, thank you tinulungan mo ako, ano sasabihin mo? To God be the glory. Pangalawa, kung gusto nating mapasikat si Kristo, may pangaral ang mabuting balita na magbalik loob ang tao, kailangan araw-araw gumagawa tayo ng kabutihan. Hindi dahil sa dapat lang tayo gumawa ng kabutihan, kundi tayo na mismo naghahanap. Hinahanap na natin yung kabutihan. Amen? Kasi wisdom, karunungan yun. Yung paggawa ng mabuti, karunungan yun. Amen? Pangatlo, tanggapin natin ang ating kapwa. Lahat naman tayo makasalanan Diba? Kapag meron tayong kapwa, halimbawa, asawa mo, anak mo, kaibigan mo, kapag-anak mo, Facebook friends mo, na masama ang ugali, tanggapin mo sila.
Kasi tayo, tinatanggap tayo ni Kristo eh. Makasalanan tayo pero tinatanggap tayo, di ba? Kasi ang mga taong nakakilala na sa Diyos, pinagaling na yan ng Panginoong Jesus spiritually. Sa illness, sa spiritual illness. So kapag yung asawa mo nagiging source ng galit mo, huwag ka magalit sa kanya. Maawa ka. Kasi nalulukuban pa siya ng bad spirit. May sakit pa. Bulag pa spiritual. Bingi pa spiritual. May ketong pa spiritual. Kasi kung papatulan mo yun, yung mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos, ayaw pa tumanggap. Baka ma-viral ka. Magisikat ka sa social media na, hindi ba ganyan nakikita yung mga road rage, no? Nagkakambagaan, biglang magsisigawan, biglang huhugot ng baril, papatayin yung kausap, yung kaaway. Hindi ba? Sino sumikat? Di siya. Saan siya napunta? Sa kulungan. Pero kung sikat ang salita ng Diyos, ang pangangaral ng salita ng Diyos sa puso natin, alam natin kung paano tayo tutugon sa bawat pagsubok sa ating buhay. Kaya nasa banig ka ng karamdaman, kaya may problema ka sa pamilya mo, sa sarili mo, sa mundo. Sikat si Kristo sa buhay mo eh. Sa buhay natin eh. Hindi siya susundin natin. Siya yung idol. Diba? Huwag natin i-idol ng mga tao. Tao yan eh. Makasalanan yan eh. Nakakahiya naman kay God eh. May pambili ka ng sa concert ng paborito mong singer. Pero pagbibigay ng tulong sa kapwa mo, minsan may lalapit lang sa yung pulubi, hihingi ng konting tulong, ni piso, hindi mo mabigyan, titignan mo pa, mula ulang mo pa. Na yung sikat na, halimbawa, vlogger, nagko-comment ka, sinishare mo ng maraming share sa ano mo, pinagmamalaki mo, pero ang salita ng Diyos, di mo ma-share sa timeline mo. Kaya naman sa Diyos na, yung sikat na kilala mo na, kinikilig ka kapag nakita mo ng person, pagpapa-selfie ka pa ha, pero ang Panginoon, di ba, walang communication, walang love. Sometimes, sa dinami-dami ng mga utos ng Diyos, sabi nga pa, ulit-ulit yung sinasabi, sa basic tayo. At ano yun? Bigyan ng Diyos with all our heart, mind, soul, and strength. At automatic, lahat ng utos ng Diyos, masusunod natin. Kasi, isa yun actually, isa yun sa mga sikat na Bible verse sa akin, no? Share ko lang. Na talagang gusto kong pasikatin. At alam naman natin lahat yun kasi sa 10 Commandments, yun ang number 1, di ba? Ibigin ng Diyos ng higit sa lahat. Amen? At matatagpuan natin yun sa Marcos, chapter 12, verse 13. So, pasikatin natin ang Diyos araw-araw. Kasi nalulugod ang Panginoon. Na ako pala ay mahalaga sa Kanya. Na ako pala ay sinasamba niya at pinasasama ko. Si Lord ang pasikatin natin sa social media. Kaya, i-check nyo yung mga content ng inyong mga binablog. Nag-glorify ba si Lord? Nag-glorify ba? Hindi masama ang magsaya, kumanta sa ano. Hindi. Pero make sure nag-glorify si Lord. Amen. Kasi pag hindi nag-glorify si Lord, yung sarili lang ang nilive, pinapasikat. At yun nga, mag-ingat tayo sa mga pina-follow nating mga vlogger, kung ano-ano yung mga pinupost nila na ginagaya na ng mga tao. Amen. Ginagaya na. And, ang dapat natin gayahin at pasikatin, ang Panginoong Jesus. At lagi natin pasikatin, lagi natin ipaulit-ulit sa ating mga Facebook account na repentance, pagsisisi, yung tunay na pagsisisi, ha? Hindi pagsisisi na pagkatapos magsisi, balik ulit sa dati. Parang ano yan? Parang chewing gum yan na kinain mo, nung wala ng lasa, niluwa mo. Tapos, nung wala ka nang makain iba, kinuha mo ulit yung chewing gum at kinain mo ulit, kahit wala ng lasa, kahit masama. Masama na ang lasa. So, parang ganun ang kasalanan. Pinabalik-balikan lang natin. Ang repentance, lagi sinasabi sa atin yan, kasi nga, pinaghahanda tayo sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Parang magnanakaw. Or kung hindi man natin abutan ng muling pagbabalik ng Panginoong Jesus, pwede naman tayo kunin ni Lord anytime.
Hindi naman natin masabi na bata pa ako, marami pa akong pangarap. Hindi. Ang kamatayan, magnanakaw din yan, bigla-bigla. So, pinaninilay tayo ng mabuting balita. Ang pangangaral ni Juan Bautista ay mahalaga na pasikatin. Pasikatin. Huwag nating hayaan na mabaliwala. Kasi, yan naman ang dahilan kung bakit ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay. At, di ba? Namuhay na muli. Para pasikatin na ito ang kaharian ng Diyos. Ito dapat ang kinakamatayan ng tao. Yung talagang masyadong uhaw ang tao sa salita ng Panginoon. Yung uhaw na uhaw ka na at gutom na gutom ka sa mensahe ng Diyos. Sa nawa, mapagnilayan natin na ang pangangaral, ang salita ng Panginoon mabuti. Dapat din natin ipangaral yan sa ating mga anak. Sabi nga, palakihin ang mga anak sa ating ng Diyos. Amen. So, magkaroon pa tayo ng closing prayer. Panginoon, marami pong salamat sa pagpapaalala mo sa amin na kami magbalik loob sa iyo, Panginoon. Kami kaming pakukulang, dalangin namin na sa bawat araw, maipangaral ka namin. Kung di mo kami makapagsalita, maipost ka namin sa aming timeline. May bang malaki nga namin sa group chat. Kasi ikaw naman talaga ang sikat. Ikaw nagpapasikat ng araw, ikaw nagpapalubog, ikaw lahat. At ano man ang achievement namin sa buhay, Panginoon, ikaw ang sikat. Sapkat ito ay lahat ng nanggaling sa iyo at pinagkakatiwala mo lang sa akin. Hindi mo kami nakababa ang loob na laging makita ang liwanag ng iyong kasikatan at maibahagi yun sa iyo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang naman mo, napasalamin ang kahaluan mo, hindi ng loob mo dito ulit paano salamat. Hindi mo kami ng aming kakain sa araw-araw at itawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahinturo sa tukso, diyan mo kami sa atang masama. Ngayon, Ama, at Anak, Espiritu Santo. Amen. So maraming pong salamat at nawa itong oras na ito, pasikatin na natin ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-share sa ating timeline, sa ating group chat. Kung nagagawa natin, mag-send, mag-post ng mga bagay na hindi naman mahalaga, nag-glorify lang yung ating sarili, i-ano natin ang Panginoon. Okay? So maraming po salamat and to God be the glory.